marami na sa mga certified DDS ang humahanga kay Senator Amy Marcos sa Yan. kanyang dedikasyon. Totoo yan. Move na po sa June 11 dahil nakatanggap po ng sulat si House Speaker Martin Romualdez mula po kay Senate President Cheese Escudero, no, na kailangan daw i-prioritize ang key legislation and kailangan i-confirm ang more than 200 presidential appointees bago pa man matapos ang 19th Congress. Oh, ni ma'am. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo, tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Pero malinaw ang tanong. Bakit ba kayo natatakot na hindi matuloy ang impeachment? Napasok ng PDP laban. Tumakbo ako ng independent on the belief na pwedeng masali kahit simpleng tao lang. Ang OFWs ang nag-invite sa akin sa Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, sabi ko nga ang request ko kay Senator Bong, kahit maano lang ako ni Tatay Digong, kahit sa private room lang, nasabihin niya ako yung doktor ni Kitty. Yun lang ang request ko. Si Tatay Digong, hindi niya sa private room in-announce. In-announce niya sa harap ng madlang people. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, may testigo na si Atty. Kaufman, kapatid pa. For sure, maniniwala na ang ICC niya na lahat ng ito ay pakulo at politika. Ang dahilan kung bakit pinaaresto si Tatay Digong. Mantakin nyo O dahil sa takot na takot sila kay BP Sara, ginawa ng paraan. Ngayon, ito. Ito totoo. Binalita na ito Sa June 11, talaga nang wala na. Impeachment talagang lusaw na dito. Kahapon, yung vlog natin, sabi ni Senador Tito Soto, pag natapos na yung 19th Congress, lahat ng mga bagay-bagay noon, sa June 13, lahat na naganap noong 19th Congress, wala na yon. Lusaw na yon. So parang mag-i-start na uli sila sa panibagong yugto. Di ba ang sabi nung nakaraan, June 2 sisimulan. June 2, tapos June 13, tapos sa 19th Congress. Hindi matatapos yung trial. Doon pa lang, X na. Tapos in-extend na naman on the reschedule ng June 11. Ano ito? For sure, malamang sa malamang, impeachment, wala nang patutunguhan. Nakaka-good vibes mga kasama. Pero nakalike ka na ba? Siyempre mag-like ka muna. Samahan mo ng, i-share mo sa iyong mga kapatid, kamag-anak sa abroad. At siyempre kung bago ka pa lang, mag-subscribe po na, bell all mo para may notification ka na tatanggap everyday. Simulan natin dito kay Ate Amy. Ito, maniniwala kayo dito at maniniwala na dito itong si Atty. Kaufman. Bakit? Kapatid niya ito Kapatid ito ni Bungit-ngit, ngayon titistigo. Umpisa natin. Nagkaharap na sina Atty. Kaufman, ang abogado ng dating Pangulong Duterte sa ICC, at si Senator Amy Marcos. Mukhang maraming dalang ebidensya si Senator Amy Marcos na kanyang ipapasa kay Atty. Kaufman. Naku, maraming dalang ebidensya. Sino-sino kaya ang maituturo dito? Sino kaya ang may pakana dito? Malamang dito may ikakanta dito kung sino ang punot dulo, sino ang pasimuno. Di ba? Ang malaking tanong, posible rin kayang maging testigo si Senator Amy Marcos sa magiging pre-trial ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Ngunit malalalim ang mga statement ni Senator Amy Marcos na tila ba ayaw niyang madamay sa pinagagagawa ngayon ng kanyang kapatid na si BBM. Kapit lang, sabi ko kay VP Inday Sara, higit kanino man. Post yan ni Miss Amy Ito kapit lang, sabi ko kay VP Inday Sara, higit kanino man alam ko ang pakiramdam ng mawalay sariling bayan. Kaya't simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso. Patungkol sa di katanggap-tanggap na sinabi ni Perry, ngunit narito tayo, hindi upang magdadrama.
kundi para sa solusyon, narito tayo upang umaksyon. Alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya't simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Dagdag pa ni Adrian Pascual, hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Yikes! Sunog na naman ang mga tinapay sa Panaderia de Ensaymada nito. I don't know the procedure in the ICC if it will allow presentation of evidence and witnesses during the pre-trial or even earlier to question the jurisdiction of the court if the person was killed by a government or whoever just to be sent to the ICC for whatever reason is justifiable or it makes it illegal, and therefore the ICC has no business or legal power over the person and should release PRRD at once. Can and if it possible, would the good Senator Amy Marcos be willing to testify in the ICC to publicly and internationally declare her brother? Ayan. Ayan ang sinasabi natin. Pwede siya magsalita dyan. Ngayon, ang mangyayari dyan, laban sa kapatid na. Kasi siya ay testigo. Lahat siguro dito, sabi ni Aling Ledesma, lahat dito sasabihin para ma-convince ang ICC na iyan ay isang politika. Dahil takot silang matalo, gumawa ng paraan. Dahil merong isang kalaban sa Davao na gustong ipaupo, ginawa ng paraan, nakala naman matatalo ang Duterte sa Davao. Isipin nyo mabuti mga kasama. Sabi ni Aling Ledesma, ngayon eto na. Kapatid mo mismo ang kapatid mo mismo ang magtitistigo laban sa inyo. Di ba napakagaling? Saan ka nakakita niyan? Siguro hindi kayo in good terms. Oo. At si Ate Amy ay pumanig sa kabutihan. Yun lang ang nakikitang point ni Aling Marie dito. Tama naman niya Aling Marie. At tama din yan Ate Amy. Sa mabuti ka. Huwag kang sasama sa mga dorobo. Oo. And his administration as a bunch of criminals. Marami na sa mga certified DDS ang humahanga kay Senator Amy Marcos sa kanyang dedikasyon. Totoo yan. Akala natin kasi isang kwentong kutsero yung pinakita nung nakaraan. Pero ganun pa man, tama yun. Kaya effort din kailangan para mapatunayan talaga. Di bali na yung kapatid mong si Bungit-ngit ang masira ang pangalan. Dahil hindi naman, di ba, yung impeachment wala Gusto niyang ipatuloy. Dapat nung una pa lang, pinakansela niya na yan. Huwag niyong gawin yan, huwag niyong gawin yan. Hindi maganda yan sa bayan. Hindi Di ba? Hahayaan na lang daw. Kung ano mangyari, wow. Ibang klase. Pero tama yung ginagawa mo, Ate Amy. The best yan para sa sambayan ng Pilipino na pinapakita mo na, hindi ka katulad ng iyong mga... Tuloy natin. At tulungan sina Vice President Sara at Attorney Kaufman na mapauwi na sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Kita sa larawan, mukhang malalalim ang kanilang pag-uusap. Ang tanong, ano-ano kaya ang kanilang mga gagawin at ipepresenta sa ICC? At isa na rin sa humanga si Mr. Will Tucker sa talaga namang pakikipagtulungan ni Senator Amy Marcos kay Attorney Kaufman upang mapauwi na ng tuluyan ng agad-agad ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Panoorin natin ang buong video. Grabe to mga lords, nagtutulungan talaga sila. Attorney Nicholas Kaufman and Senator Amy Marcos. Grabe no. Grabe si Senator Amy. Sana Senator Amy, mapauwi nyo na talaga si Tatay Digong. Tama. In fairness, kay Senator Amy, she goes beyond. Hindi lang dahil election,
'Di ba? Kasi tapos ng election, Oh, 'di ba? tama. Pero Nakita naman natin siya ng effort, no? Nung election, makala natin inendorso lang para doon sa sinasabi niya na oo, na yung 5 ay pinaimbestigahan niya. Pero hindi eh. Ito tapos na lahat-lahat ng eleksyon, nanalo siya, pero ito pa rin, no? Handa siyang tumistigo at makipagtulungan para sa pagpapabalik kay Tatay Digong. The best. panindigan pa rin talaga ni Senator Amy yung kanyang paninindigan at yung kanyang suporta sa mga Duterte. May nabasa nga akong post niya na nakaka-relate siya sa nangyayari ngayon kay Tatay Digong. Kasi di ba sila din, yung pamilya nila, ay pinaalis sa Pilipinas. Ang awkward lang, no? Kasi si BBM, naranasan niya papaano itakwil sa sariling bansa, and yet, ginawa niya yun mismo sa dating Pangulo, kay FPRRD. Kay Tatay Digong pa talaga na maraming nagmamahal at sumusuporta. Kaya nga eh. Kaya alam niyo Yun mga ang isang mali na ginawa niya. Ngayon, in return, abangan na lang natin. Sabi nga doon sa, wait, there's more, di ba? O, kung ano man mangyayari dyan, yun ay kailangan niyang tanggapin. O eto na yung article of impeachment. Tama ba? Oo, article of impeachment na na-reschedule sa June 11. Ni-reschedule? Di wala na. Di ba? Isipin nyo, from June 2, kailangan, matapos ang trial ng June 13. Kasi pagdating ng June 13 at hindi mo matapos yung trial, lahat, from 19 Congress, lahat na nangyari doon, ekis, lusaw, wala na. So, panibago. Lipat tayo sa 28th Congress. Hindi na pwede i-file ang impeachment. Isang beses lang file ang impeachment sa isang taon. Kailan final ang impeachment? February 13. February, month of February. Ay, ano na ngayon? Ay, tapos na ang 19th Congress sa June 13. Ipapile mo ulit? Hindi na pwede. Ito, malinaw sa balita dito, ni-reschedule. Ito para mas magkaintindihan tayo. Sila magbabalita dito. Makinig tayo at intindihin natin mga kasama ng maigi. Para hindi tayo nagmumukhang walang alam. Kasi ang alam nila doon sa mga bulager, tuloy-tuloy ito. Hindi siguro nakakaintindi ng paliwanag. Akala nila ganun-ganun na lang. At may humihirit pa maya-maya. Yung humihirit, kilala nyo na. Si Saba. Si Saba humihirit na naman. Tuloy ito. Yung impeachment po, no, ang presentation of the articles of impeachment dapat po ay June 2, 'di ba? Magsisimula June 2 ipe-present, pero na-move na po sa June 11 dahil nakatanggap po ng sulat si House Speaker Martin Romualdez mula po kay Senate President Cheese Escudero, no, na kailangan daw i-prioritize ang key legislation and kailangan i-confirm ang more than 200 presidential appointees bago pa man matapos ang 19th Congress. Okay. So yun po yung mga priority. Maliwanag. Wala na talaga ang impeachment. Yung iba kasi, yung mga attack dog, nang lulumo. Bakit? Kasi pag binalikan sila ni BP Sara, iyak tawa talaga sila. Ngaw-ngaw ikaw. Magngangaw-ngaw sila. Bakit? Second to the highest official in the Philippines, binira nyo ng binira. Nagkampi-kampihan kayo. Ito, pagdating ng araw, sasabihan ko lang kayo. Sabi ni Aling Marie dito. Dahil sa ginagagawa niyo yan, sumusunod kayo sa mga utos ng mga bossing yung lulong, hindi naman kayo makakampihan yan pagdating ng panahon. Paano kung si BP Sara ay bardagulan, ika nga, sa term ng iba, pero hindi naman siguro gagawin ni BP Sara yan. Yung ano lang ba? Yung payback. Hindi, oo. Halimbawa lang naman kung mangyari yun, di ba? For example, ika nga. Kung halimbawa maningil ba si BP Sara, pero hindi eh. Hindi natin hindi natin masabi, baka maningil nga eh. Anong mangyayari sa inyo? Yung mga attack dog. Sigurado, ngaw-ngaw kayo. Tuloy natin to.
priority natin, po kasi. Oo. Actually, naghahanda na po sana ang mga news organizations, including us, sa magaganap sa Lunes at sa Tuesday, Martes. Tukol po doon sa pagbabalik trabaho ng Kongreso, meaning Upper Chamber, Senate, and Lower House. Sila po ay babalik na nga po sa Lunes at ang original schedule at alam din ng media yon at naghahanda na rin po at meron na mga ulat na naipost sa amin pong Facebook at saka sa YouTube namin na may mga activities na related to what's gonna happen sana on Monday and Tuesday, which is related to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ang mangyayari sana doon sa Lunes ay yung babalangkas na mga rules ng Senate kapag sila ay nag-convene na bilang impeachment court. Okay? Ang ikalawang araw sana Tuesday ang pagtungo doon ng prosecution panel, meaning mga taga-HOR, mga mambabatas mula sa mababang kapulungan na na-assign bilang prosecution, members ng prosecution panel ay papanik dapat or pupunta ng Senado to present all the articles of impeachment against the Vice President. So, yung sinasabi nga ni Chiki, ito ay moved from that date to June 2 to June 11 na po, mga kapatid. ang reason. Dahil kailangan i-prioritize yung key legislation nila, tsaka yung pag-confirm ng appointees, more than 200 appointees po ng Pangulo bago pa man matapos ang 19th Congress. Ano nangyari? 2 days tapos na ang 19th Congress. Wala na magiging ang tawag dito, wala na magiging hakbang, wala nang trial na mangyayari. Pero natatakot. Oo, sabi dito, there's a rumors, Sara trial won't push through. Baka daw hindi matuloy, but this is about the responsibility. Wala namang responsibilidad si BP Sara na kailangang panagutin. Diba? Sabi nga ng COA, walang anomalya. Ano ba inaakusan nyo kay BP Sara? Yung 125 million? Ayan ang sabi ni Aling Ledesma. Wala, sinagot na ni Ombudsman Martires yan. Di ba? Marami na ring abogado at maraming political analyst ang nagsabi, walang problema, walang anomalya. Pero bakit kayo gigil na gigil? Yan ang tanong ng ating kababayan. Bakit? Akalain niyo ba si Dr. Richard Mata ay nasa dahig na rin? So, bibisita siya kay Tatay Digong. So, nakipag-ano siya sa mga kababayan natin, nakipagkita na rin. Sayang kung wala lang sanang magic, sabi ni Aling Marie, kung wala lang sanang magic, sana pasok na lahat ng Duterte. Pero ito, yung rumors daw, ay pakinggan nyo, kayo nang bahalang humusga mga kasama, at intindihin nyo na naman ang pronouncement, ni ma'am. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo, tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Pero malinaw ang tanong. Bakit ba kayo natatakot na hindi matuloy ang impeachment? Yung mga kababayan nga natin namin tuwan-tuwa na hindi matuloy ang impeachment. Samantalang yung iba, parang gigil na gigil at ayaw. Gusto na talagang matuloy ang impeachment. Huwag nyo na kasi nga ipilit kung ayaw din. Ang sabi nga ng iba, lalo na yung mga senador, numbers gaming. So talo yung mga gusto na impeachment. Lamang yung mga ayaw na impeachment. Ano mangyayari? Isipin nga ng mabuti, ano ang kagustuhan ng taong bayan? Matino, malinis, at maayos sa pamamalakad, at iwasan, tigilan na yung mga pamumulitika. Tapos na po ang midterm election. Wag na yung pahabain ng kwento. At diyan, dahil sa takot kay BP Sara na umupo na pagka-presidente sa 2028, eto, ginagawa ng paraan. Kung halimbawa hindi na umusad, kasi June 13, tapos na yung 19th Congress, hindi mo na may papile. Anong pangalawa, impeachment case kay BP Sara. Wala nang ganun. Kasi na-file na noong February. So, isang beses lang sa isang taon. Hindi pwede 2, hindi pwede 3. So, ano nangyari? Lusaw ang impeachment. Kagaling. Happy? Happy na ang sambayan ng Pilipino. Sir Richard Mata. At dating Congress nasa kustodiya na. Naku, dumating na pala sa Pilipinas. Itong si Kong Tevez. Wait lang
alamin natin, wait, masyado ka nagmamadali. Oo. Ano kaya yung balita rito? Nasa NBI na ho, nakapag-mugshot na si Kong Tevez. Oo, tignan natin alam niyo naman. Oo, ibang klase din 'pag, oo, umarangkada itong sinangingitim. Magandang gabi, Monica. Batay sa naging pahayag ni Department of Justice o DOJ Undersecretary o Assistant Secretary Miko Clavano, maaring hating gabi na, Monica, darating yung eroplano, particular dito sa Maynila, kung saan lulan nga si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. Pero meron din tayo nakuhang impormasyon, no, Monica, na maaring dadaan pa daw ng Davao City itong eroplano para sa refuel. At inaasahan natin, batay doon sa sinabi ni DOJ Secretary Crispin Rimulya kanina, maaring una siyang kukurin siya at tutuloy siya dyan sa National Bureau of Investigation. Opisyal nang nailipat sa Pilipinas mula sa Timor-Leste ang kustodiya kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ngayong araw. Sinundo ito ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration sa Timor-Leste. Bukod sa nakaposas, naka-chain din si Teves. Agad itong sinakay sa aeroplano ng Philippine Air Force at pasado alas 2 ngayong hapon ay lumipad na pabalik ng bansa. He's already in Philippine custody, in the custody of our government. And we'll bring him home so that he can face the charges. Ano raw? Hindi ko masyado naintindihan eh. Oo. Pero ang alam natin, yun yung mga bagay-bagay, kung ano yung ginawa kay Tatay Digong, ganun din. Ang palagay ni Aling Ledesma, ganun din. Merong pagkakahawig. Ito si Dr. Richard Mata, ay ito na sa dahig. Doc, okay lang, Doc. Update dire to. Oo. Asong unsay pinaka-main nato nga i-topic? Wala Dok, ang pagbisita ni Mudre o Oo. ang mensahe. Nag-live na din. Wait lang ton. Apiyawin na lang ito niya. Election nga pasalamat then Tagalog na to. Sige sir. Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan sa buong mundo. At ngayon, nandito tayo sa The Hague, Netherlands. At makapanayin po natin si Dr. Mata, ang senator ng midterm election. Although hindi tayo pinalad, pero alam natin na ang buong sambayanan ay panalo po. Actually, pinalad si Dr. Mata. Oo, pinalad siya. Biruin mo first attempt pa lang niya. Million kagad ang bumoto sa kanya. Oo, kung hindi lang nagkaroon ng sabi ni Aling Marie, kung hindi lang nagkaroon itong magandang machine, oo, sigurado papasok ang Duterte lahat. Ganun lang yun. Yes. Lalo na sa mga OFW, si Dr. Mata ay senador po siya ng mga OFW at mga supporters si Tatay Digong. Senator, kumusta po Yes. yung pagdating dito? Salamat. Dumating kami 2 days ago. Sa Amsterdam kami naka-check-in. So nag-travel muna dito and looking forward sa 31. Yes. Andito ako dahil invited ako ni VP Sara to be also a speaker for the 31 event natin. Nagpapasalamat ako talaga sa mga OFWs. Ang OFWs ang rason bakit ako napasok ng PDP laban. Tumakbo ako ng independent. Yes. On the belief na pwedeng masali kahit simpleng tao lang. Ang OFWs ang nag-invite sa akin sa Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, sabi ko nga ang request ko kay Senator Bong, kahit maano lang ako ni Tatay Digong, kahit sa private room lang, nasabihin niya ako yung Dr. ni Kitty. Yun lang ang request ko. Si Tatay Digong, hindi niya sa private room in-announce. In-announce niya sa harap ng madlang people. Ayos. Sabi niya, isali to, doktor ito, taga Davao ito. So that changed everything. Napasok ako ng PDP. Pero hindi ako biglang napasok dahil may process. Ang next na kapapasok na final talaga si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator, kilalang kilala ka pala sa labas sa OFWs. Kahit saan ako pumunta, si Doc Mata, Doc Marites, isalin nyo na dapat. So to make it very simple, dahil sa OFWs, ako po'y nasali sa PDP laban and that changed everything. Hindi man po ako nanalo, pero it has changed a lot of things. And God willing, depende na po kay Lord yan kung tayo po'y babalik sa 2028. Pero napakaganda na po yung foundation na nangyari. So yun Tuloy po ang mo lang, aking Doc. masasabi. At Doc Mata, ituloy mo lang. Maganda yung nasimulan mo. At bukod doon, siyempre, yung suporta mo sa mga Duterte, nandun na eh. No, wag ka lang mag-iiba ng landas. Oo, for sure papasok ka. Papasok ka dahil maganda yung plataforma mo rin. At siyempre, pagdating ng 2028 dyan,
Iba kasi ang midterm tsaka sa national na. Kasama na kasi ang Pangulo diyan. 'Pag ang Pangulo nagsabi na, "Solido na natin 'to, walang itatapon," baka sakali. Pero ituloy mo lang, Doc, para sa tunay na pagbabago. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong prayers para kay Tatay Digong. Ako'y kasama ninyo. Naniniwala na mababalik po si Tatay Digong. Yes, sir. May additional, Sir. may additional, sir. Sir, ano po yung mensahe ninyo para sa mga kababayan na talagang mahal na mahal kayo at binoto, talagang kinampaign kayo ng mga tao, sir? Ano po ang masasabi ninyo na hindi bumitiw sa inyo kahit Yes. hanggang sa dulo talaga? Ako'y nagpapasalamat dahil ako po'y simpleng tao lang na gusto kong i-prove na pwedeng simpleng tao ay magkaroon ng mark. Na-prove natin yun. Hindi man nanalo, pero ang layo ko kung sino man ako before, ang layo na nangyari ngayon. Meaning, in the future, hindi lang mata ang pwedeng mapasok. Tama. Hindi lang parati mga old games lang, pabalik-balik, nakakabingi na, pero walang nangyayari. Maraming magagaling sa Pilipinas na mahal ang bansa natin. Itong napasok ko, hindi man ako nanalo, pero meron tayong nakitang ilaw na kailangan natin itong ipagpatuloy. Kaya sa mga hindi bumitiw, na dyan nagsuporta, kahit hindi pa tayo nag-meet before, sabi nyo, kailangan ng doktor ang Senado, tulungan si Dr. Mata, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko po yan makakalimutan. Hindi man tayo nanalo, pero yung boto nyo, inaalagaan ko yan, nasa puso ko yan, nire-respeto ko yan. Kaya si Lord ang bahala kung final decision on the next time, pero yung pagboto nyo, yun na po yung aking go signal na hindi ako dapat hihinto. Tama, yan. Thank you, At ito na, sorpresa sa pagdating, Senator Amy Marcos sa Dahig, pangako ni Marcos, iuwi si PRD. Yan ang title ng video na ito. Ipapakita ko sa inyo, si Miss Kitty ay nagsalita na rin dito. Mas maganda intindihin natin talagang merong mga bagay-bagay na dapat kayo malaman. Maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. My warmest greetings of love to everyone present today in The Hague, Netherlands. Yan. Once again, I would like to thank you for your unwavering love and support for President Rodrigo Roa Duterte and our whole family. I apologize for being unable to make it there today as I am back in the Philippines to continue with my education, because I am sure that is what my father, Dada Rudy, would want. But rest assured, I am one with you in spirit. I kindly ask you to continue being in collective prayer for our Tatay Digong. May we also continue to be the hope of our beloved country, the Philippines. Mga kababayan ko, let us not stop until our Tatay Digong is safely back home. Again, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo at mabuhay ang Pilipinas. Isang lahi, isang diwa. Yun. Diba, mga kasama? Tama naman Oo. Ang pangit lang, may ibang tao, iilan, sa kagustuhan na gusto nilang manalo o may balak sila talaga na hindi makapasok ang mga Duterte. Eto, ginawa ng paraan. Kita nyo naman. Pero gumagawa pa rin ng paraan. Sino? Andyan na sila Doc Mata, andyan na sila Senator Bato, Robin Padilla, BP Sara, Amy Marcos, nagtulong-tulong na sila. At sana, hindi na tumagal dyan. Sana, itong June, first week, second week, third week, hindi na umabot ng trial. June pa lang, mabasura na. Kasi may ebidensya na may testigo na lahat ng mga bagay na inaakusa nila isang laro sa politika. Hindi maganda. Diba? At hindi maganda sa isang bansa na ikaw ay, mayroong magkakalulu sa'yo, lalo na naging presidente ka ng Pilipinas, pinagkalulu ka para sa kanilang pansariling interes. Para pagtakpan lahat ng bagay-bagay na mga ginagawa ng mga dorobo. Natatakot yung mga dorobo na to dahil bakit? Mabubuking at mabubuking sila pagdating ng panahon. Sana ma-audit na ng COA itong mga dorobo na ito. Umpisahan na ng COA. At ang COA naman, hindi matapalan. Diba? Hindi matapalan. Kasi meron dyan, pagtapos ng termino, siyempre ang COA maghahabol yan. Nasa yung proyekto mo. Sige nga, i-submit mo yung
yung report mo, pagtutugmain natin kung ano nangyari sa budget. Nabulsa na yung budget. Ngayon, tatapalan. Sana yung sa taga-COA, huwag kayong matapalan, ha? Oo. Ibang klase, di ba? Ano pa ang mga bagay-bagay nating aabangan? Yung ay, naging chip na pala. Si Chip. Si The Hire. Ano na pala siya ngayon? Chip. Di mas malakas. Mas malakas talaga, no? From 2-star general, naging 3-star, naging 4-star. Mantakin mo. Less than 1 year, naging PNP chief ka. Kaso, ang problema, mga kasama, parang 6 months na lang ata magsisilbi ang mama. O 1 year na lang. Hindi ko sure pero gano'n na lang kasi PNP chief eh. Ang alam natin sa mga nagiging PNP chief, less than a year na lang yan nanunungkulan. Parang gano'n. Pero kung may alam kayo, di correct nyo na lang po ako. Tatanggapin natin yan. At siya, kung umabot ka sa video ito, huwag mong kalimutan. Sabihin kung saan ka. Bonggang-bonggang shoutout sa'yo. Mega love shout. Mega love shout. Mega love shout out. Shout out. Oo. At siyempre, i-like nyo yung video at share. Hanggang sa muli. Magsama-sama tayo. Abangan nyo lagi ang ating reaction video. Okay, bye-bye.